Na real talk naman ng isang anonymous na general manager, sina LaMelo Ball and Ja Morant sa kanilang value sa trade market. Ayon pa mga idol sa general manager na ito, ay hindi siya kukuha sa mga ito, hindi siya magti-trade. Kay Ja Morant pa lang daw na prone na sa injury at palaging maingay sa social media, palaging gumagawa ng issue na walang kabuluhan, wala sa tamang lugar. Kanilang kinukumpara nga itong si Ja Morant sa mga kalibel ni na John Wall and Derrick Rose na malapit sa injury. Kaya baliwala kung kukunin mo itong si Ja Morant, pero palagi naman ito nakaupo sa bangko dahil siya ay hindi makakalaro. Samantalang si LaMelo Ball naman mga idol ay masyadong nakafocus lang daw sa kanyang sarili. Talentado naman daw itong si LaMelo Ball pero hindi niya sineseryoso ang larong basketball. Ayon pa dito, it's hard to build a winner with him because of how he plays and the liberties he takes for himself when he plays. Would someone take a flyer on him? For sure. But Charlotte isn't taking a flyer price for him. Mayroong mag-o-offer daw ng mababang presyo na asset kay Ja Morant, pero totally para sa Hornets, hindi ito nila tatanggapin. Sa ibang balita mga idol, marami sa ngayon ang nagtatanong kung magiging available ba itong si Luka Doncic sa kanilang laban kontra Boston Celtics. Naunang naibalita na hindi po makakalaro itong si Luka sa kanilang susunod na mga dalawang laban, sa Raptors at ngayon sa Boston Celtics. Pero marami pa rin po ang nagkokomento at naghahanap ng kumpirmasyon patungkol dito sapagkat marami na ang nakabili ng ticket para manood sa labang ito, para manood syempre kay Luka Doncic. Ganito po mga idol kahalaga ang mga gantong laban, especially sa mga fans na nag-iipon ng pera para makabili lamang ng ticket. Sad to say, kung mamalasin ka naman talaga na itong si Luka Doncic o kahit na sino mang star player ay hindi makakalaro sa araw na pipiliin mong manood ng laban, kaya napakalugi talaga. For sure mga idol ay hindi rin po malinaw kung hindi pa makakalaro itong si Luka Doncic pagkatapos ng kanilang laban kontra Celtics, sapagkat ngayon siya ay nasa Slovenia pa at inaasikaso niya ang kanyang pamilya at ang panganak ng kanyang asawa. Samantala sa 8 points naman kanina ni LeBron James ay naputol na ang kanyang 10-point game streak na kanyang kargang-karga sa mga nagdaang taon na. Umabot na nga po sa 1,200 games itong 10-point game streak ni LeBron. Pero sa labang ito mga idol, nahirapan si LeBron kahit na maka 10 points lamang siya. 8 points lamang ang kinaya niya sa labang ito kaya naputol po ang streak. Pinangangambahan na magiging ganito na lamang ang stats ni LeBron, ang kanyang magiging kontribusyon sa Los Angeles Lakers sa season na ito. Mayroong mga tsoryang umiikot ngayon sa liga, especially sa Los Angeles Lakers, na kung magpapatuloy raw ang gantong stats ni LeBron James ay mayroong maliit na chance na itong Lakers ay susubukan siyang i-trade.